Sinungaling ka, Oji Diaz. Bakit? Mali-mali yung mga pinagsasabi mo. Na ano? O ngayon, nagpapakita si Baro ng ebidensya. Pero hindi ka naman galit sa MMDA. Hindi! Ba't ako magagalit? Gusto ko nga, Loy, na... Ito. Ayan. Kasi may nag-comment, di ba? Kine-question yung credibility mo sa pag-workshop. Bakit daw ikaw ang nagtuturo ng acting workshop? Aktor ka daw ba? Record, tama na yung mga pag-uugali mo kay Tinde. Ang tinding-tinding na. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. The Jet! Ito naman po si Papa O at si Oji Diaz. Ano pa nga ba ang laging yung inihirit sa amin? Chika mo na, dali. La 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 Oy, la. mga iba ako. Wow. Para pag may nauna na tayong pinag-usapan. Yung mga iba ako. Ay, naku, Nay. Ang dami nagsasabing netizen, Nay. Na ano? Na sinungaling ka, Oji Diaz. Bakit? Mali-mali yung mga pinagsasabi mo. Na ano? Kasi daw si Baron Geisler, andun pa din sa senior high. May makita na nandun siya sa taping. Malinaw yan. Di ba? Ang sabi sa atin, tatanggalin. May issue naman talaga doon sa yan ang paninindigan ko. Pinanindigan niya na aking source. Na nagbabalak silang tanggalin si Baron Geisler. Kasi nga, di ba nga, umiinom pa rin daw sa set. Ngayon naman, yun ang issue. Tayo naman, sinasabi natin dito, sana hindi totoo. Oo. Sana ay lang yun, parang tikim-tikim lang. Kaya lang kahit tikim ng alak, hindi talaga pwede sa set. Oo. Personally, natutuwa ako. Dahil may post si Baro na siya'y papunta ng set o ng senior high taping. At meron pang eksena doon na sila ni Elijah ay nabasahan ni Direk Onak Diaz. Ako natutuwa. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Alam mo, ako, challenge to kay Baron Geisler na patunayan niya na siya ay totoong nagbago na. Dahil ito, pag natapos ito, dahil ang alam ko, ang senior high ay hanggang week 10. Pag pinatunayan niya na tuloy-tuloy ng kanyang pagbabago, sorry, mali ako, mali yung source ko. Yun lang naman yun. Sana nga, wala nang makarating sa atin. Siyempre, Loy, marami rin akong kaibigan dyan sa production staff ng senior high. Kahit lahat yan ituro mo, kaibigan ba ni Ojen? Oo. Hello! Galing ako dyan, ilan ng telesering ginawa ko. Lahat yung mga nami-meet ko. Yung mga ibang mga bago pa maging EP, naging PA muna, tapos naging SP, yung ganon, o AP, ganon. Pero tinan mo yan, ngayon, nagpapakita si Baro ng ebidensya na siya ay nasa set, siya ay hindi inalis, so good for him. Dahil kahit ako dito natutuwa. Wala lang sanang makarating ulit sa akin na yung mga bata ay iniiwasan siya. Kapag alam nila na si Baron ay hindi naman tubig ang iniinom. Langis! Gaga, tubig at langis yun. Tubig lang. Oo, di ba? Challenge yan. Challenge ko si Baron. Ako rin naman kasi, kung gusto nating hayaan si Baron na magkamali ng magkamali, di ba? Pati gusto natin siya talaga mapariwara. Tayo rito, nagmamalasakit pa kami. Na, oops, may balita si OG ng ganon. Ang source niya, taga-production, ayan, behave na dapat. Meron pa kanina nag-report, nilike daw yung balita. Nilike ni Baron yung negative comment. Oo. Yung balita na sinabi mong tatanggalin siya. Ayun. Di natin alam, hindi ba? Kung makitaan naman ang pagbabago si Baron, Diyos ko, napakabait naman ng production. Sa tingin mo na, at this point, meron pang way para magbago yung isip
if ever na kasado nang aalisin man siya? Kasi napakahirap kasing alisin ng isang Baron Geisler. Napaka-vital ng kanyang role. Ang galing kasi. Oo, ang problema kasi, syempre hindi naman pwedeng ang talent mo lang sa pag-arte ang kailangan mo dito. Kahit yung attitude, ang behavior mo sa set, kailangan din dito ang pakikisama, pakikipagkapwa-tao sa set. Professionalism. Oo, in fairness kay Baron, pag hindi naman nakakainom, okay siya eh. Kaya pag nakakainom, talaga may mga panlilisik ng mata. Oo, may mga misinterpretation pa. Oo, kaya di ba, minsan nga may nagalit ng isang batang babaeng artista dun sa kanya. Bakit? Naku, ayoko nang medyo off yung mga words eh. Pero, alam ni Baron kung sino yun. Oo, kung ano nang sinabi niya dun sa girl. Tapos, yung iba naman na bata doon, parang talagang umiiwas. Hindi siya nilalayan, kundi umiiwas lang. Kasi baka makasagutan, baka sila umikli yung pasensya nila. Diba? So, pag ikaw nagdadala ng iyong habit or mannerism sa set, talagang pag nalaman niyo na mga kasama mo, may pag-iwas yan. Oo. Sa tingin mo na, nakarating na kay Baron yung kasi nag-like siya, di ba? Oo nga. Yan, may binalita kang ganyan. Oo, tsaka na viral. Oo. Kaya nga si Baron, biglang nag-PM si Baron, mamaogs naman, no? He. Sabing gano'n? Hindi. Makikita ni Baron yung malasakit natin dito sa kanya. Na kung hindi natin ginawa yun, hindi rin siya nag-post na papunta siya ng taping. Hindi rin siya nag-post na ginagawa yung eksena niya. Di ba? Magandang sinyalis yan. Pag nakita ng production, sige, wag na nating alisin. Mukhang nagbago na. Kasi talagang makakarating at makakarating sa atin dito. Kung positive or negative yung naging attitude ni Baron sa set. Pag positive naman, Diyos ko, pararating namin yan dito. Ganun kami ka-fair. Gaya na lang nito na, very positive ito. Ano yun? Nananalo si Baron ng award. See? Pinawayan mo ba? Ano yung pinanalo na award? Dun sa Thailand International Leadership Awards 2023, Baron Geisler, Asia's Best Actor in a Lead Role. Para sa Dollhouse. Diba? Ayan. Congratulations, Baron. Tingnan mo, yung husay sa pag-arte, walang question doon. Yung attitude lang sa set, yung behavior lang sa set, at sa mga katrabaho, yun lang talaga. Na kapag hindi nakakainom, okay. Pag nakainom, yun na. Yun lang naman ang dapat baguhin ni Baron. Diyos ko. Anyway, ayan na. Good luck, Baron. Yes! Sana nga manatili ka hanggang ending. Oo. Kaya pa yan. Laban lang. Speaking of laban na. Bakit? Eto na, nakakaloka. For the first time yata to in history, ng Metro Manila Film Festival. Na hindi 8 ang entries na maglalaban-laban. Dahil di ba dapat i-announce today, 4 lang. Dahil meron ng existing na 4 para 8. 6 na pelikula ang in-announce nila. 10 na. 10 na. First time yata yan na Alam mo, sorry, hindi exciting yan na balita sa ibang producer. Bakit? Lalo na sa first 4. Kung challenge ng Film Fest Committee, ang mga pelikula na lalo yung pagandahin para mas panoorin niya ng mga pelikula o maging box office hit kayo, parang hindi nga nakakagana yan. Kasi nga, una, sa totoo lang tinan niyo yan. Yung 8 nga di ba? Minsan first 3 lang Yung first 3 okay. Tapos yung sumunod na, ang layo na ng agwat doon sa 3rd place. Pagdating sa takilya, imagine mo, bibigyan mo pa ng 10, ang madalas lang namang pinanonood ng mga tao, hanggang 2 pelikula lang ang isa. Tuwing Pasko. Hindi sila gagastos ng 375 o 350 para manood. Diba? Tapos, dinagdagan pa nila ng 2. So, syempre, hindi mo alam kung sino yung pinagbigyan ng 2 pelikula dun sa 6 na in-announce. Sino-sino ba yung mga 6? Eto na, nasa sulat, Masa? In no particular order. Gusto mo yun? Parang Miss Universe.
When I Met You in Tokyo ni Vilma Santos at Christopher De Leon. Becky and Badette ni Pokwang and Eugene Domingo. Malyari ni Piolo Pascual. Firefly ni Alessandra De Rossi, Cherry Pie Picacho, Yayo Aguila, Isabel Ortega at Miguel Tan Felix. Yan. Ang susunod, Broken Hearts Trip ni Christian Bables, Andoy Ranay, TJ Marquez, Marvin Yap, Iyamina and Petit. At Gomburza ni Enchon D, Cedric Juan at Dante Rivero. Yun yung additional na 6. Yung unang 4 na yun na na-announce na, yung A Mother and Son Story ni Sharon Cuneta at Alden Richards, yung Kampon ni Beauty Gonzalez at ni Derek Ramsey, Rewind ni Marian Rivera at Dingdong Dantes, at Ang Penduko ni Mateo Gudicelli. Alam mo ba, nag-trending yung Shake, Rattle and Roll? Ay, dapat daw bahagi yun ng Film Fest. Lalo na at wala si Vice. Ganda. Wala si Bossing Vic. Dapat daw isinama yung Shake, Rattle and Roll. So yung iba pinapalagay na nagkaroon ng palakasan ng bulungan na isama itong pelikulang ito. Pero sa totoo lang, hindi magandang balita itong 10 sila na maglalaban-laban sa takilya. Dahil nagpilay ng mga kalaban. Yun ngang 8, hirap na yung last 5. Bumabol sa first 3. Tapos ang masaklap niyan, ano ba usapan sa mga sinihan? Tatapusin yung 1 week bago magtanggal ng sine doon sa mga pelikulang mahihina. Dapat ganun. Kawawa yung iba. Kasi yung iba, first day, last day. Madalas nga yun yung issue ng pag-MMFF. Oo. Anong batas nila doon? Anong rekomendasyon nila sa theater circuit? Sa mga samahan ng mga theaters na, oy, wag niyong aalisin yung pelikula na yan, ha? Diyan lang yan 1 week, ha? Paano? Siyempre, business as usual sila. Sa Film Fest lang nga lang kami kikita, hindi pa namin kukunin yung pelikulang malakas para madagdagan dito sa Mall A, yung pelikula na yon. Yun ang gagawin nila. Kaya hindi jackpot sa lahat ng pagkakataon na mapasama ka sa Film Fest. Paunahan na lamang ito habang wala si Bossing Vic, si Vice Ganda, di ba? Pero pagka ganito, na 10 ng 10 ang sumasali o bibigyan ng pagkakataon ng Film Fest every MMFF Christmas, wala. Yung iba hindi nagaganang sumali. Ano ba naman? Ang dami namin magkakalaban. Di ba? Pero hindi naman dahil nga sa recent turn of events na marami nang bumabalik sa sinihan. Kaya mataas ngayon yung hope nila na pagdating ng December, dudumugin ng mga pelikula. Wala namang problema kung hindi nagkaroon ng pandemya. Nagkaroon ng pandemya, yung iba natatakot manood. Di ba? Ngayon nga lang nagbabalik. Tapos since ngayon lang nagbabalik, dadagdagan mo pa ng 2 pelikula. Nakakaloka. Tapos ang masaklap nito, first day, last day ka. Minsan nga, first screening, last day. May ganyan. Pero hindi ka naman galit sa MMDA. Hindi! Ba't ako magagalit? Gusto ko nga, Loy, na Ito. Ayan. Anong gusto mo? Gusto ko nga lahat kumita yung pelikula. Kaya lang, real talk yung akin. Kahit pa sabihin natin o palakasin natin ang loob ng mga producers, sana lahat kumita. Sino bang ayaw? Dito tayo sa realidad. Na, hello, first 3, first 4 movies ang talagang gaganon lang. The rest, hingalo pa yan. Meron nga din na yung mga nagko-comment bakit nawala yung pelikula ni Nadine Lustre. Yung actors siya last, MMFF. Ano nga movie yun? Yung Nocturno. Diba? Kaya nga hindi natin alam kung ano naging batayan ng Film Fest Committee para una, maging 6 yung entries. Pangalawa, sino yung 2 na nakiusap? O baka naman gusto nila na sa parada ng mga karosa, gusto nila 10 yung nagpaparada. Umaasa pa rin tayo na
sana tangkilikin at sana ang isang tao manood ng 4 na pelikula. Oo nga. Actually, sa atin naman din po mga Pilipino nakasalalay yung ikatatagumpay ng MMFF, di ba, Nay? And siguro naman po na-miss natin manood ng sinehan, dagdagan na po natin yung mga gusto natin panoorin. Lalo sa Pasko. The problem, Loy, is mataas masyado yung sine. Yun pa isa, sana naman 375, 380, yung iba nga 500 na kasi may kasamang popcorn at tubig or iced tea. At saka na, di ba nagkaroon ng promo yung SM sa ilang mga branches nila. Nagkaroon ng 65 pesos lang worth na ticket for October 15. Kaya naging full house lahat ng halos ng mga sinehan. Oh. Dahil nga 65 pesos. So, ibig sabihin talaga pong pumupunta ang mga Pinoy sa sinehan kung affordable yung yung price ng ticket. Oo. Baka mag-bitter ka lang, te. Kasi hindi pasok yung pelikulang kasama ka. Ay! Nag-enter ba yun? Hindi nga nakapas. Ay, pero maganda yung movie namin, no? In His Mother's Eyes. Dahil kahit ako, pag kinakausap ko yung producer, so okay lang. Huwag tayo makapasok. Doon na tayo sa next year. At least walang kalaban. Oo, di ba? Kasi maganda yung movie namin. Sayang naman, gusto namin mas marami makapanood. Yung kay Maricel Soriano at kay Kuya Dick. Oh! Tsaka with Myla Gumila, yours truly, directed by F.M. Reyes. Yung director ng Linlang. Mahusay na director. Ganon kaganda yung movie namin. Siyempre, kasama din dyan si L.A. Santos. Yung gumanap na special child na iniwan na anak ni Maricel Soriano, iniwan kay sa bading na si Roderick. Bakit mo na kinuwento? Hindi, meron pa kayong kailangang abutan doon. Magandang kwento, makaka-relate yung marami doon. Pero hindi pasok. Kaya nga, abangan nga nila sa ibang playdate. Tingnan mo yan. Maniwala ka sa akin. Kahit pangarapin natin na lahat yan kumita. Oo, sana nga kumita, Lord. Kaya lang nga, syempre, alam mo naman mga tao ngayon, ang mahal kasi ng sine, dapat yung presyo ng sine, yun ang inuuna ng gobyerno, ng mga senador, ng kongreso, napababain niyo yung presyo ng sinihan. Para mas ma-encourage tao man. Oo, para mas marami silang mapanood. At nga yung sinasabi ko, di ba, pag nanonood ka ng sine, kung gusto mong manghimok pa ng iba, baka pwede ka mong, sino manonood ng 5? May libreng isa. Ay, may promo. May ganon. Parang buy 5, take 1. Pwedeng ganon. Para lang mapuno yung sine. Naku, yan nga yung dati ko pa sinasuggest. Kaya pwede din na magkaroon ng price ceiling para sa sinehan. Hanggang ganitong amount lang pwedeng itaas, no? Yan po yung title ng movie namin. In His Mother's Eyes. Ang ganda. Magaling ka umarte dyan, te. Kasi may nag-comment, di ba? Pinag-question yung credibility mo sa pag-workshop. Bakit daw ikaw nagtuturo ng acting workshop? Aktor ka daw ba? Actress po ako. Sabi ko na, hayop ka! May araw ka din! Mabubulo ka rin sa impyerno! Sige pa! Hayop ka! Sige pa! Parang nananakit. Hindi. Ginagaya ko na yung ginagawa. Ganun daw yung ginagawa mo. Nananakit ka daw. Tapos ikaw, sisimple ka ng massage. Hindi po ako nananakit. Ano lang po yun. Binibigla ko lang ang bata para tumaas yung galit niya. Ganun lang naman. Pero ano masasabi mo sa mga komunikasyon sa kredibilidad mo magturo ng acting workshop? Ano daw credentials mo, Nay? Sinagot ko yan. Ano sabi mo? Dati akong dishwasher sa isang resto. Ang hirap ng role na yun, ha? Award-winning. Kaya tinaman ko makahampas ako para hugas ng plato. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng mga nanonood
nakikinig sa amin dyan na hindi pa po namin subscriber, sana naman po mag-subscribe na po kayo. Siyempre, pang kanya-kanya namin channel. Ay, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At naku, Nay, nandiyan naman po pinost ko yung behind the scene ng guesting sa atin ni Alden at saka ni Julia, Nay. Di ba? Correct. At kung ano pa yung mga sinabi nila tungkol din sa pelikulang napanood na natin kanina. Oo nga. Ay, congratulations sa punong-puno ang premiere night. Ang daming mga artista. Ayan, o, kayo na magpangalan, baka may makalimutan pa kami. Diba? Diba? Si Catherine Bernardo. Ando. Tsaka si Miles Ocampo nandyan. Si Elijah Canlas, si Kyle Echari. Yes. Oo, madami. Si Angel Aquino, si Cherry Pie Picache, Jan Estrada. Ay, si Rigor. Oo, si Rigor. Andun ba, Noy? Correct, oo. Rigor, tama na yung mga pag-uugali mo kay Tinde. Ang tinding-tinding na. So, ayan, syempre, congratulations sa showing na po yan ngayon. Yes! Gaya na sinabi lang kanina, sugod na po sa mga sinihan kasi napakahusay po ni Alden tsaka ni Julia. Naku, ay, di ko alam kung sabihin ko kasi ang galing talaga na. Damang-dama ko yung yung mga sakit, yung mga bubo. Umiiyak si Lloyd. Oo, nakakaiyak ko yung hindi niya nakasama yung boyfriend niya dahil. Ha? Hindi ko Ayun, panoorin niyo po. Andyan po sa vlog ko yan, panoorin niyo. At syempre sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan, panoorin niyo naman po. At pasalamatan ko lang si Doc JC Solis at si Miss Ara ng Gorgeous Smile Dental Clinic. And Just Relax Massage and Spa at ang Ideal Vision. Thank you po. Ideal Vision, thank you so much. Jessica D. Yes. At syempre pa ang aking panayam pa rin sa mag-asawang Lani Mercado at Bong Revilla. Naloka sila sa naging attitude ni Lani sa pagiging chick boy ni Bong Revilla sa OGDS Inspires po yan na nasa I1PFC na rin po. At syempre OGDS TV sa fan page po, i-like po ninyo at i-follow po ninyo, ha. At syempre pa yung mga nais na magtungo sa Boracay na po, ha. Huwag nyo kalilimutan mag-check-in sa napakagandang The Ohana Boracay Beach Resort sa Station 3, ha. Punta lamang po kayo sa ohana.com. At nandun po, may mga promo naman po sila. Ang gaganda ng room doon. Para ayaw nyo nang umalis. Kompleto na. Hindi nyo na kailangan tumawid pa ng Station 2 Station 1. And it's very luxurious. Yes. Sobra. At syempre pa, naku hindi lang magandang resort. Ang inyong matutunghayan pag pumunta naman kayo sa Gawing Kabanatuan, sa Pantabangan, Nueva Ecija. Dahil meron na silang day tour dyan with lunch buffet. Ayan, ang ganda-ganda na ng Highland Valley. Yes! Highland Valley Resort, the Valley of the North! Kung saan po matatagpuan ng water park at ang kanilang famous. Napakasarap. Diba? Spanish bread. Pinakamasarap na Spanish bread. Yes. Galing ng Highland Valley. Totoo. Yes. Diba? At saka na meron silang mga promo ngayong Halloween. Wow. Nakabisitahin niyo po yung kanilang mga social media accounts para makita niyo po kung yung mga ino-offer nila para sa Halloween, para sa mga pamilya na, diba? Yes. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papa O, si Noji Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing! Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na! La 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 la. Chika mo na! La 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 la. Chika mo na! Dali! Wala kang pagsidig sa kanta, Nay. Ay, nako. Ang kakatamad. Kumakanta ako. Wala. Kumakanta ka ba? Hindi ka kumakanta. Ano?